Alright, welcome po sa ating segment po ng ating patuloy na regular study ng title po is Renewing of the Mind. Again po, kumusta kayo lahat? Sa mga friends, viewers po natin dyan na mga kasama natin sa gawain sa Panginoon. Sa mga Bible students, sa mga pastor, sa mga lahat ng uri ng professing Christians po, magandang gabi. And I hope po you're doing well palagi naman. Yung lahat po nung kasama sa GC, yung ating mga Bible studies po, kasama po tayo lahat sa prayers. Okay. Sa mga merong pinagdadaanan, lahat po tayo, marami, iba-iba, kanya-kanyang dinadaanan po sa buhay. Always trust the Lord. Konting tapang, konting panlangin na matuto tayong magtiwala sa Panginoon. Right? Sapagkat proven naman natin yan. Now, ang ating topic po ngayon, mga friends, is very interesting in the sense na yan. In the sense na marami po yung mga friends natin na nagtataka tungkol sa 70 AD. Kamukha ko rin po nun yan na ano ba yung 70 AD na yan? Wala naman sa Bible yan. Yan. Maraming comment na ganyan. Especially those friends natin sa futurist camp, mga dispensationalist. Di ba? We have read, we have heard, some of them are despising history. Nakita ng isang friend natin na ito pala kinopya lang doon sa quotation ni I forgot the scientist, the believing scientist, na hindi raw kailangan ng history in the study of the scriptures. Well, depende po yon sa statement, depende sa uri po ng context kung bakit sinabi yon. Maybe perhaps ang tinutukoy doon ay yung total denial ng Bible at doon sa history kumakapit at hinahayaang mag-interpret ang history. That's wrong. Mali po yon. Ang tama, ang rightful use po ng history is that it is what we call po yung external evidence. Right? Pag ikaw ay ignorante sa history and nag-confine ka lang sa Bible, most of the time, yung po mga taong yun, they are superstitious. And most of them po, pag again ignorante sa history, ay maraming paniniwala na actually wala naman sa Bible din. Kamukha po yung hell. Nakita lang yung hell sa Bible. Ang idea ng hell nga yung traditional thinking ng eternal conscious torment. Pero pag inaral mo yung Biblia, wala naman yon. Saan galing po yung belief na hell na yon? Galing po yon sa mga Pharisees. It was later developed po until naging prominent na doctrine yan ng kay Dante Alighieri around 16 or 1500, yung Dante's Inferno. Di ba? Pag ignorante sa history po, yun ang nangyayari. In fact, yun po issue na yan ay tinuligsa ni Martin Luther, tinuligsa din po yan ni Tyndale, yung nag-translate ng English Bible na sinunog sa England. So what I'm saying, my friends, this night po, very very simple lang po at very few passages lang aking papakita sa inyo. Na yung mga friends natin na nagsasabing tama na history sa kanila, yun po ay pure ignorance. And of course, kung nakikinig ka sa ignorante ka na rin. Di mo ba? Ngayon, I can perfectly understand yun pong comment ng maraming tao, maraming professing Christians, lalo na babad ka sa futurist view, dispensationalist. Hindi ko pa yung masisisi sapagkat ang reaction ko po ganun din noona. Pag pinag-usapan po ang dispensational teaching, hindi naman po ako bago dyan at hindi po ako ignorante dyan.
Naikot ko na po yung mga dispensational system ng Acts 2, Mid-Acts, saka Acts 28. At alam ko po ang pasikot-sikot dyan. And there is only one thing po na pinagbabatayan kung bakit patuloy pa rin silang umaasa ng future second coming, kung patuloy pa rin umaasa ng Antichrist, ng tribulation period, di ba? Those are the things na makita natin na because of the number one, ignorance nga po sa interpretation ng Bible. And secondly, ignorance po sa history. Ganyan po yan. And mostly, good evening kay Brother Mark Elizeki at kay Sister Sarah Alunan Ocampo. Thank you for watching. Mostly po kasi ng mga teachers, mga pastors ngayon, without them knowing it, yung idea po that with regard po sa eschatology o yung doctrine of the last things ay hindi naman po galing sa Bible talaga. Some of the things po na embedded sa mind ng marami na kamukha natin. Good evening kay Michael, thank you for watching. Ay narinig lang sa preaching yan. At siyempre, pag magaling ang preacher, touch ka emotionally. So yung lahat ng sinabi niya, tinatanggap mo as gospel truth, everything in it. But pag ikaw ay nag-umpisa talagang nagkaroon ng honest to goodness, interest, and enthusiasm na maalam ang katotohanan personally, magkaroon ka ng personal study, personal research, makikita mo po na maraming pinapaniwalaan sa maraming mga Christian organizations na wala naman talaga sa Bible. Pag wala sa Biblia, hindi po katotohanan yan. Yan po ay pure man's imagination. Now, question. Bakit ko sinasabi na ang lahat ng prophecies ay fulfilled na nung 70 AD? Right? Bakit meron tayong date na sinasabing 70 AD? Yan po ang dapat na isettle natin. Kasi dyan po nagwe-weigh in yung mga critics right? Now, tingnan nyo po. I will give you some things po. Ang Bible po natin ay history book po. Mainly giving the history po ng nation Israel. Good evening kay Ma'am Angelica Guerrero at kay Virginia Dungka, my wife. Kaya pag binasa po natin ang Biblia, hindi mo pwedeng, you cannot separate history from the Bible. Kamangmangan po yun, mga friends. Hindi ba? Yan po yung nangyayari sa maraming Kristiyano ngayon. Most of them are ignorant of history. Kaya, kahit ano na lang ituro sa inyo, kahit ano na lang ang sabihin ng preacher sa inyo, tanggap kayo ng tanggap. Before you know it, yung preacher din nyo, ignorante rin sa history. That's why, plus, when you study po ang Bible in consideration of the history, matututo kang bumasa na tatanungin mo sa iyong sarili habang nagbabasa ka, sino yung nagsasalita? Alright? Sino yung nagsasalita sa binabasa mo? Secondly, sino yung kinakausap? Yan. Marami pong teacher ng Bible, especially itong mga futurists, na lahat ng binabasa patungkol sa second coming, patungkol sa hell, patungkol sa pagdating ng Antikristo, at tatakan ng Antikristo, ina-apply sa sarili nila sa panahon natin. Kumusta naman po yung common sense? Pag sinabing common sense at meron kang konting alam sa literature, dapat mong tingnan sino yung sinasabihan, sino yung kinakausap. Yan po yan. Plus the fact na yung promises po, especially lang ng second coming, lahat po ng promises ng Panginoon ay patungkol po at kausap po yung Israel. Not the Israel of today, but the Israel po ng first century.
Pag sinabi natin first century, mula po nung 1 AD hanggang 70, for the first 100 years, yun po yung first century. Right? Yun po yung time ng pagdating ng Panginoon Kristo at ng mga apostol at ng pagbubuo po ng Kristyanismo doon po sa, primarily, doon po sa Jerusalem. Yan. Kaya pag binabasa po natin ang Biblia, pag binasa natin Old Testament, ang pinapatungkulan po sa Old Testament ay kasaysayan ng bansang Israel. Alright. Pagdating naman sa New Testament, kasaysayan pa rin po ng bansang Israel yan. Hanggang sa katapusan nila. Ngayon, meron po tayong mababasang propesiya patungkol po sa bansang Israel. Kung bakit, again, history po will show us, bakit nawala sila sa Jerusalem noong 70 AD. Yan. Dapat pong dapat pong isipin niya ng mga mananampalataya, kabangbangan po yung i-ignore mong history. Ako po, kaya lang po sinasabi, kinakapitan ng maraming teacher at preacher. Kasi, pag nabasa sa Biblia, yung event, na tinutukoy yung history nila, hindi nila matanggap. Kaya nga po malaking question mark yung mga nagtuturot may hawak ng Biblia. Ang tanong dyan, dapat mo i-identify. Yung bang humahawak ng Biblia ay Bible believer. Pag sinabing Bible believer, naniniwala ba siya sa nakasulat? Right? Or siya ay Bible user. Pag Bible user, pag may pinakita kang talata at hindi pinaniwalaan, pero ginagamit ang Biblia, Bible user yan. Hindi totoong Bible believer. Yan po yan, mga friends. Naku po, ako po'y matagal-tagal na rin nagbabasa at marami na rin ako nakilalang mga nagtuturo ng Biblia. Ingat-ingat po kayo kasi dyan po maraming nabubudol kasi ang Bible po madaling gamitin bilang props ng authority. Ibig sabihin, lahat ng sasabihin niya, pag may hawak ng Biblia, akala mo galing sa Diyos. Pero ingat po tayo sapagkat hindi lahat. Alright? Ngayon, bakit sinasabi ko ng aking nasumpong katuruan ay tumpak at totoo na ang lahat po ng pangako ng Diyos ay naganap na, tinupad na lahat, fulfilled na lahat yan. At yung sinasabi pong lake of fire, yung sinasabing end of the world, end of times, wala po sa Biblia yon. Yung time po hindi nag-i-end. Right? Hindi po nag-i-end ang time. Lalong hindi po nag-i-end yung world. Ang tinutukoy na end of the world, yung pong Old Covenant age na tinutukoy. Yan po yan. Kaya pag nagmamali po ng katuruan, sapagat merong nakatanim na katuruan sa isipan, kahit ipakita mo yung talata ng Biblia, hindi tatanggapin. Kasi may inaalaga ang pangalan ang maraming pastor, may inaalaga ang interest ang maraming pastor. Ang nagsasuffer po dyan, mga kaibigan, yung mga nakikinig sa kanila. Kung hindi maunawa ng preacher yung Biblia, ang nangyayari, ang marinig mo na lang palagi ay yung patungkol sa buhay mo, sa buhay ng iba, sa buhay ng sino-sino na lang. Nakafocus po yung isipan at damdamin, emotion ng maraming Kristiyano sa mga bagay po ng panglupa at personal na buhay. Ang kailangan po nating matutunan, mga kapatid, ay yung laman ng aklat ng Diyos. Kasi kung tayo po nasa katotohanan, ang ibig sabihin, alam mo yung laman po ng Biblia sapagkat katotohanan po yan. Pero pag wala ka interest at wala ka alam niya, malaking problema. Ngayon, bakit ko sinasabing 27 AD ang kaganapan po ng mga bagay nito? Pansinin niyo po. Dito po sa mababasa natin, ang sabi po ng Panginoon sa Luke 24. Tingnan niyo po. Bakit ba dumating po ang Kristo? In Luke chapter 24, ang sabi po ng Panginoon Jesucristo mismo, sa Luke 24 verse, dito po sa verse 44, kung may Bible po kayo, tingnan nyo,
Yung pagdating po ng Panginoon ang sabi sa Luke 24:44, and he said unto them, these are the words which I spake unto you while I was yet with you. Ano? That all things must be fulfilled which were written in the law of Moses, in the prophets, in Psalms concerning me. Yan po yung laman po ng Biblia, 3. Good evening kay Pastor Boya. Thank you for watching po. Sa Luke 24:44, pagdating niya, sabi, siya'y dumating upang tuparin ang lahat. Ang sabi niya, that all things must be fulfilled. Ngayon, yung Panginoon na mismo ang nagsabi na yung pagdating niya, itutuparin niya lahat. Lahat na nakasulat sa Law of Moses, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, pertaining lahat po yon sa bansang Israel. At yung prophecy, meron tayong minor, major prophets, at yung Psalms, at sabi niya, yun po yung laman po ng Biblia, at ang sabi ng Panginoon, tinupad niya lahat. Ngayon, kung may magsasabing meron pang mga propesiyang hindi natutupad, ipakita nyo. Yan po yung aking challenge sa mga friends natin na mga pastor na tumutulig sa 70 AD, fulfillment ng lahat. Matagal ko na pong tinatanong yun Sabi, hindi raw totoo yung 70 AD teaching. So, ano ibig sabihin? Hindi raw sa naniniwala na ang lahat ng prophecy ay fulfilled na. Kaya ang challenge ko, magpakita kayo sa akin kahit isa lang na hula na hindi natupad. Up to now, wala pong napapakita mga friends. Yan ang problema sa mga teachers dyan. Okay, ngayon. So, ito pong Bible po natin, ang kabuuan po ng Biblia, again, sinasabi ko, ito po ay patungkol po sa nation Israel. From the time po ng formation ng Israel sa Egypt, until they came out of Egypt as a nation, nag-umpisa po doon yung lahat ng kasaysayan ng Israel hanggang sila'y dumating sa Promised Land. At yung pagpasok po nila sa Promised Land, sinabi nga po ni Joshua, lahat nga natupad na lahat nga ng pangako sa kanila na pinangako kay Abraham, pagpasok po nila sa Promised Land, after 40 years of travel po from Egypt going sa Promised Land, abay natupad na pong lahat yun. And according sa estimate po ng date is around 1,500 BC po, pumasok sila sa land of Canaan. Again, bakit mahalaga pong history? Abay, kailangan mo aralin din yung history nung ancient land na yon ng Israel, sapagat naroroon po yung tinatag na ancient Near East countries, yung Mesopotamia, yung Assyrian, yung Nineveh, yung Turkey, yung Egypt, the surrounding nations mo sa ancient Near East. Mahalagang aralin po yon upang, number one, maintindihan natin yung lengguwahe kung paano sinulat po yung Biblia. Kaya po mali-mali ang interpretasyon ng mga futurist friend natin kasi hindi po inaaral yung history na yon. Katamaran po yun mga kaibigan Di ba? Kung nagtuturo ka ng Biblia, hindi pwedeng tamad kang mag-aral. Kailangan sipag-sipagan mo magbasa, mag-research upang sa ganon, pag ikaw ay nagturo, medyo may laman naman ang tinuturo mo upang makinabang yung mga nakikinig sa iyo. Yan po yan mga kaibigan. Hindi pwedeng basta lang nangongopya. Karamihan po kasi nangongopya lang. Ngayon, so, ito pong bansang Israel, meron pong hula sa kanila propesiya, 3 mahalaga. Sa panahon na sila po ito malikod sa kasunduan nila sa Diyos, nilabag po nila yung kanilang pinagkasundoon ng Diyos nung sila'y nasa Mount Sinai. At maliwanag naman sinabi doon, pag sila'y lumabag, may kapalit po na sumpa at penalties. Ano ba yung mga penalties na yun? Saan natin mababasa? Mahalaga po kasi ito po history ng Israel. Ano ba naman yan?
Sabi ng mga pastor na kilala, hindi raw kailangan ng history. Ano ba? Anong gagawin mo sa Bible? Di ba? Kailangan mo makita yung katotohanan kasi ang history po ay pruweba ng katotohanan na nakasulat dito. Tama? Common sense po yun eh. Kaya nga po yung mga atheist, yung mga atheist, pagka ikaw ay kinonfronta sa nakasulat sa Biblia at wala kang maipakitang katibayan na yan ay katotohanang naganap sa kasaysayan, tatawanan ka lang yan. Di ba? Samantalang sabi ng Biblia, pag may nagtanong sa iyo, dapat mailahad mo ng maigi kung anong pinapaniwalaan mo at dapat merong katibayan. Tayo po meron sapagkat tayo po ay nakaunawa kahit konting kasaysayan na yung lahat na nakasulat po sa Biblia, especially ang Genesis, ang Old Testament, ay confirm yung lugar po, yung mga lugar, yung mga taong nandoon, yung mga instances po doon sa lahat ng nangyari sa Israel, ay confirm na nakita ng mga archaeologists doon sa ancient Near East area na yan. Kung hindi mo alam ang history, ang eng-eng ka. Di ba? Hindi ka pwede mag-confine lang sa nakasulat in that context na papatibayan yan ng katotohanan na nadidiscover ng mga tao ngayon na yung kasaysayang nakasulat sa Biblia ay the same history naganap talaga. Kung kaya ang katibayan mo ay yung kasaysayan. At pag sinabing history, ito nga po, baka yung nagsasabi nun, hindi naintindihan yung history. Ang history po, pag sinabing history, iyan po ay containing facts. Pag sinabing facts, nandyan po yung mga tao, nandyan yung mga events, nandyan yung mga lugar, nandyan lahat po ng elemento na totoo po yung nangyari na nakasulat sa Biblia. Makikita rin po yan sa kasaysayan ng mundo. Yun po ang tinutukoy natin dyan. Kaya in our manner of study, tayo po ay mas nakatitiyak na matibay po ang teaching na ito sapagkat hindi lamang yung nakasulat sa Biblia ang ating batayan, kundi pati rin po yung kasaysayan na isinulat ng mga unbeliever. Some of them are unbelieving people na nakita nila sa archaeological findings, yung mga nakita nila, at namamangha sila na kung ano nakasulat sa Bible, yun ang kanilang nakikita. So, some of them became a believer. In fact, nga po, sa mga universities, leading universities in Europe, sa France and US po, ay isang subject po itong history ng Bible. At pinag-aaralan po na yun. Kasi nga po, yung mga ancient places, ancient cities, ay wala nang makitang record except nakikita lang po yan sa nakasulat sa Bible, kamukha po ng Jericho. Ngayon po, Jericho, nahukay na nila, nakita nila dyan sa lugar na yan, ng Kanaan, dating Kanaan at ano. And the only record po pinagbabatayan, yung Bible. Kasi wala pong record na nabura na lahat, nasira na lahat. Ang naging batay lang po nila, yung Bible natin, mga friends. Kaya malaga po yung history. Right? Huwag niyo pong i-take negative ang history sa study ng Bible. In fact, dapat po i-support nyo. Dapat nga po ay encourage nyo. Well, the sad fact po sa mga friends natin na saradong isip, biro mo, nire-resent po, ayaw ng aralin ng history, Bible na lang daw. Come on, ngayon po tinay mga friends. Ano ba yung tatlong prophecy na aking sinasabi that requires a little bit study of history? Tingnan niyo po, Hosea chapter 1. Again, dapat po, tayo po'y maalam sa kasaysayan po ng bansang Israel. Sapagat doon po isinilang, ipinanganak at doon po ginanap ng Panginoon Kristo lahat ng bagay na importante sa akin, I don't know sa inyo, pag pinag-usapan po ang Christianity. Yan. Ngayon po dito po sa time ni Hosea,
na naisulat po sa panahon ng pagtalikod ng Israel sa Panginoon. At meron pong isinulat diyan na prophecy na mangyayari sa kanila. Una po, nandito sa Hosea, chapter 1, verse 4. Yan. Hosea 1:4. Ito po yan. Tinig niyo yung 4. And the Lord said unto him, Call his name Jezreel, for yet a little while, and I will avenge the blood of Jezreel upon the house of Jehu, and will cause to cease the kingdom of the house of Israel. Ito pong prophecy ni Hosea, pinapakita po yung kalagayan dito ng pagiging idolatrous ng nation Israel. At pag sinabing idolatry po sa nation Israel, ay hindi naman po yung sexual act talaga yon. It was an idolatry. Bakit sila tinatawag na idolatrous o tinatawag na war or adulterer or fornicator? Sapagkat nga po ang relasyon ng Diyos at ng Israel at the time ay pagiging husband and wife. Under the covenant po, kumbaga, pinakasalan ng Diyos ang nation Israel at kanyang asawa ito at itinira sa kanyang tahanan sa house of God, yung pong promised land. At dinala nga sila sa land after the 40 years wilderness, right? Ngayon, pagdating sa land, ang nangyari, instead of maging faithful sila sa husband nila, yung ngayong Diyos natin, ano nangyari? Sila po ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga katabing mga bansa, yung mga bansa pong nasa ancient Near East. Alright? At pag pinag-aralan niyo po ang history ng mga bansa na yan, ng Nineveh, ng Babylon, yung pong Mesopotamia, ito pong Assyrian, ito pong Egypt, yan po. Good evening kay Halilea at kay Brother Gerald Garcia Bandigan. Thank you for watching. Unti-unti niyo po maunawa kung ano yung kalagayan at mindset po ng mga Israelites during that period of time. So, when they arrived, they dwelt, they possessed the land, yun po yung kontrata nila sa Diyos. Na pag sila ay tumalikod at sumaba sa ibang Diyos-Diyosan, may mangyayari. At number 1, sinabi, ito po yung unang nangyari sa kanila. Hosea 1:4, sinabi, mawawala yung kingdom sa kanila. Alright, ngayon, paano mo ngayong makikita, yan ba ay natupad o hindi? Yan ang question. Time will come, sabi, ay prophecy ni Hosea, sa Hosea 1:4, will cause to cease the kingdom of the house of Israel. Alright. So, sabi niya, mawawala ang paghahari ng bansang Israel. Again, when you study po, again, yung history. Kung ba't kinamumuhian ng mga friends nating dispensationalist yung history na yan. Pag inaral mong history ng Israel, during that period of time, nung sila po ay dumating sa Promised Land, at napalayas, tinalo po yung mga Canaanites doon, na-subjugate ang lahat ng naroon dati kalaban, even the walls of Jericho ay nawasak, etc. By the time of their kingdom, from the time ni King Saul, ni King David at King Solomon, wala pong ibang kaharian na tumalo sa bansang Israel. Wala. Why? Because that period of time, meron pa silang good standing po sa Panginoong Diyos, because ang Diyos po ang siyang nag-iingat, ang Diyos ang nagpapala while they were in the land, being a blessing to them. Right. Ang problema po nag-umpisa by the time ni King Solomon. Ano nangyari? Nagsipag-asawa. Ito po, history ng Bible ito ha. Ewan ko ba bakit kinamumia nila yung history. Nag-asawa si Solomon ng 1,000.
Na pinagbawalan ng Diyos naman yon. At kumuha ng mga kabayo sa Egypt, etc. At ang bunga po nun ay na-impluensyaan si Solomon ng Diyos-Diyosan ng mga babaeng kanyang ginawang asawa. So what happened? Doon na po naging prominent yung pag-offer po ng mga bata doon sa labas ng Jerusalem na tinawag nga pong Valley of Hinnom. Yun po yung Gehenna, yun po yung hell sa Bible. Pag nabasa niyo po yung hell na merong fire, ang underlying Greek word po nun ay Gehenna. Ang Gehenna po ay doon sa Valley of Hinnom, sa labas ng Jerusalem. Doon po sinusunog yung mga batang pinapatay sa apoy, lalaki at babaeng bata. Ino-offer po yung kay Moloch. Alright, that's one. Until na-divide po yung kingdom. Alright, so what happened? Nung na-divide ang kingdom, yung 10 tribes at saka 2 tribes, yung 10 tribes na sa Assyria, yung 2 tribes na sa Jerusalem, sa Samaria, yung dalawa nasa Jerusalem. Ngayon, because of the condition ng kanilang pagiging unfaithful, number 1 sa verse 4, anong unang nawala? Yung kingdom of the house of Israel. What happened? Dumating ang panahon, ginamit ng Diyos yung Assyrian Empire upang hatulan po sila. Anong ginawa? In-invade ng Assyria po again, may date po dyan, by around 700 BC. Alright? By around 700 BC, yan po Samaria ay sinugod po ng Assyrian Empire at lahat po ng 10 tribo na naroon ay inalis nila at ikinalat sa iba't ibang lugar. Right? Sila po yung scattered 10 tribes during that time. At pagkatapos po, pinalitan nila ng iba't ibang mga lahi yung nasa Samaria. So, nasa lahula na po yun. Ngayon, kaya ang sabi sa Genesis 1:4, yung kingdom nawala na. Oo nga naman. Biro mo, yung 10 tribes, nawala na. So, natira, ano pang kingdom ang naghihintay sa'yo? Even before that, nag-aaway na sila. Kaya, yung destruction po sa Israel, hindi po nanggaling sa labas, nanggaling sa loob. Because any empire during that time, kung meron man, hindi tatalunin ng Israel. But this nation po started to be weak, naging mahina, nang na-divide na sila. Sila mismo nag-away-away na. So what happened? Humina na yung kingdom until nga pinasok na sila ng Assyrian Empire. Now, so at that period of time, what happened? Wala na po yung kingdom. Kaya sabi sa Lamentation, the crown is fallen. Nawala na yung kingdom sa kanila. Right, so ang natitira na lang ay alin? Ang natitira lang ay yung Judah na nasa Jerusalem. So after several years, kung 700 BC po, kung 700 BC, nawala na po yung 10 tribes dito sa Samaria. So, ang natitiran lang dyan ay yung Jerusalem. At doon po nakatira yung tribe ng Judah at saka ng Benjamin. Pero, of course, represented lang ni Judah po yung natirang 2 tribes. Ano nangyari? Doon po sa verse 6, ano nangyari? Ayun, no? Hosea 1:6. And she conceived again, and bare a daughter, and God said unto him, call her name Lo-ruhama. Ano ibig sabihin nun? For I will no more have mercy upon the house of Israel, but I will utterly take them away. Ayun po. Ito bang 1:6 fulfilled o hindi? Fulfilled po yan. Again, hindi lamang po sa Biblia, pati po sa history. Kaya sa ating pag-aaral po, pinapaniwalaan, meron po tayong dalawang uri ng ebidensya or batayan bakit natin pinapaniwalaan ito. Una, yung tinatawag pong internal evidence. Pag sinabi internal evidence, yung pinapaniwalaan mo ba, mababasa ba sa Biblia? Yung po yung internal evidence. Yan meron tayo.
How about yung external evidence? Ang external evidence po, yun bang labas po sa Biblia. Yung bang mababasa sa Biblia, pinapatotohanan ba yan sa kasaysayan? Yung po yung external evidence. Kasi po, pag sinabi natin fulfilled ito, at wala namang katibayan sa history, mali tayo. Nakukuha nyo? Kamukha nitong Hosea 1:6. Nakasulat. At naniniwala tayo yan ay natupad. Anong katibayan? Sa history. Tama? Ganyan po yan mga friends. Kaya yung mga tumutulig sa history, ignorante kasi sa kasaysayan yan. Kaya sumasandig lang sila sa sariling interpretasyon. Yung naituro sa kanila ng kung sino nagturo sa kanila. Yung lang natanggap na turo na kung saan. Pero sa mismo hindi niya pinag-aralan. Yan ang problema. Kaya pag kinonfront natin yung mga nagtuturo na yan ng katotohanan ito, hindi naman po nila mapapasabalian. Kaya takot silang humarap sa atin. Gumagawa na lang ng palusot. Hindi na raw kailangan ng symposium. Nagko-conference nga kayo Ano ba? Palusot nyo. Matapang kasi kayo magtumayo pag alam nyong walang opposing view sa mga audience. Diba? Dapat hindi ganon. Dapat hindi nakabox yung doktrina ng mga nandoon. Dapat lahat ng possibility i-explore natin, i-compare natin so that we can arrive to a conclusion na nararapat lang naman kung nakita mo yung both sides. Kung ang gusto mo lang, yung turo mo lang narinig ng mga tao, ganyan po yung kulto. Hindi mo binibigyan ng pagkakataon yung mga taong lumawak yung kaalaman at lumawak yung pananaw kasi kinukulong mo lang doon sa iyong kural. Hindi natin masisisi yun. Kasi yung takot nga kasi ng iba, dahil takot silang makita yung mali. Hindi, ako po hindi. Pag nakita kong mali, pasalamat ako kasi makukorek ko yung sarili ko. At pag nakorek ko yung sarili ko, makukorek ko din yung nakikinig sa akin. Kasi mahalaga po sila. Ganyan po yan. So, Hosea 1:6, fulfilled po yan. Kailan? Nung 586 BC, ano nangyari? When the Bible said, but I will utterly take them away. Away from what? From the land. Ano nangyari? 586 BC, dumating po yung Babylonian Empire, niluso po ang Jerusalem, at kinuha itong natitirang 2 tribo dyan sa Jerusalem at ginawang captive. Sila po yung mga captive na tinutukoy. Alright? Fulfill lahat yan. Pag sinabi natupad lahat yan, back up po natin yan ng history. Yan po yung kinatatakutan ng mga false teachers. At kinatatakutan din yan ng mga sarado ng isip. Sayang po mga kaibigan, kung naniniwala talaga tayo sa Biblia, aralin nyo po. Huwag po kayong magalit sa teacher na kamukha natin dahil kakaiba yung narinig ninyo. Ayaw nyo na at galit na kayo. Hindi. Dapat po, bigyan nyo ng panahon, bigyan nyo ng masusing pag-aaral. Kung totoo yung sinasabi niya, di namamali kayo. Huwag po kayong pakukulong sa ganong isipan ng mga leaders na inilalayo kayo para marinig, para lang huwag kayong makinig, sasabihin, turo ni doon ka, history lang ang batayan niya, hindi na salita ng Diyos. Yun po ay kasinungalingan. That's ignorance, saka misrepresentation. Mali pong ugali ng mga preacher yon. Imi-misrepresent mo yung nagtuturo dahil kakaiba sa tinuturo mo. That's lying. Right? Kaya po ang ating patuloy na offer is hindi naman debate kasi ang kinatatakutan kasi ng mga yan pag may nakakaharap ang iniisip agad away, hindi ganon. Dapat po ang iniisip pag nagharap ng magkabilang panig na kaibang katuruan, hanapin mo kung ano yung matututunan mo. Huwag away ang iniisip agad.
Kasama naman ang isip na ganun. Kaya po maganda symposium eh. Kung ano yung alam ninyong katotohanan ng dispensational system, ituro ninyo sa harap ng maraming tao. Kung ano yung nakikita ko mga fulfilled prophecies, ituturo ko. Makita ng mga tao na sinungaling at mali yung sinasabi niyong history lang ang batayan. Hindi po. Ang batayan natin ay yung Bible, pero lalo nating nakikita yung katotohanan ng Biblia kasi natupad yan at nasa kasaysayan. Yan, mga so-called rightly dividers. Gumising na po kayo. Hintuan nyo na yung kanya-kanya. Hintuan nyo na yung gusto nyo sumikat. Ang problema kasi pag meron kayo tiniting ng mga Amerikano at mga, something like that, kahit maliwanag sa Biblia, mahirap nyong tanggapin. Ay naku po, wag naman sana kasi nakakahiya naman sa Panginoon. At isa pa, nakakaawa yung nakikinig sa inyo, nananatili sa ignoranting position. Ngayon, so yung una po, yung 1:4 ng Hosea 1:4 na fulfill yan. Alright? Nawala yung kingdom kasi na-divide sila at pumasok pa yung Assyrian Empire, inalis yung 10 tribes. So, nasa ng kingdom? Wala na. Sumunod yung verse 6. Hosea 1:6. I will no more have mercy upon the house of Israel, but I will utterly take them away. Kailan naganap yan? 586 BC, they were taken away from Jerusalem at ginawang captive po doon sa Babylonian Empire. Meron tayong proof niyan, history po yan. Hindi lang basta tayo nagtuturo dito nung nababasa natin. Meron tayong tinuturong fulfillment sa history. Kaya nga ayaw nila ng history kasi ayaw nilang tanggapin ang turo ng Biblia, ng katotohanan. Ano ba naman kayo? Diba? Mas lalo dapat matuwa nga kayo sapagkat yung sinabi ng Biblia, naganap at totoo siya. Diba? Siyempre, magtataka ka doon. Tapos po yung verse 19 na nyo, 1:9. Then said, God called his name Lo-Ami. Pag sinabing Lo-Ami, ano ibig sabihin? For ye are not my people and I will not be your God, ang sabi niya. Nung sinabi po ng Diyos na yan, tapos na po yung verse 4, tapos na yung verse 6, nandito na po sa verse 9 yung history ng last part po ng Old Testament natin at papasok na po yan sa New Testament. Alright. Na dadating time, itong Israel will not anymore be a people of God. Though, nawala na yung 10 tribes, yung captive po ay naririto sa Babylon at that time. But again, yung history po, natatawa talaga ako. Batayan yun ng history. Good evening kay Brother Dario. During the time of their captivity sa Babylon, what happened? God raised up, sino? Yung Medo-Persian Empire. Lalo na hindi nila maintindihan, Brother Gerard, yung prophecy ng Daniel chapter 2, ng head, ng breast, ng thigh, ng arm, at ng legs and feet. Lalo din nila makikita sa history yun. Kasi po, they hate history. Ano ba mga tao yan? So yung verse 9 po, we have to take po yung historical account ng Bible that these captive Jews na nasa Babylon at that time, and after 70 years, again, something like that, dumating po yung time ng fall of Babylon. Yan. At sa fall of Babylon, God raised up an empire through what? Through whom? King Cyrus. No need to go there. Ulit, haba po tayo. Pag pinakita ko yung verse. So, what happened? In-invade ang Babylon. Yun po yung context ng Isaiah 13, Isaiah 14, na kung saan binanggit po yung Lucifer. that fall from heaven, ang sabi niya, how out thou fall from heaven, O Lucifer, son of the morning. Ito mga friends nating dispensationalists, mga rightly dividers ko, no,
Antimano, si Satan yun. Again, ignorance of history. Kailan ba naging prominente yung turo na si Satan ay isang fallen angels o fallen angels sa lumaban sa Diyos at tumangay ng 1/3 of the angels, nagkudita raw, naglaban daw yung Diyos at si Satan at binagsak dito sa second heaven. Tanong ko, hindi ba nila alam na yung ganong uri ng teaching, wala sa Bible? Wala pong anghel na lumaban sa Diyos. Wala. Walang kalaban ng Diyos sa kingdom. Sinabi ng Panginoon Kristo, hindi pwede magkaroon ng division sa kingdom niya. Paano magkakaroon kalaban ng Diyos doon? Yun po'y kwento lang. Babalik ka sa history. Yun po'y naging prominenteng turo at ginawang doctrine ng marami during the time po ng Civil War sa England, na sinulat po ni John Milton yung Paradise Lost. Yung Paradise Lost po, kwento yun ni Cromwell, ni John Milton, na sila nagpasimuno ng rebellion against the tyranny ng King of England that time, if I am not wrong, si King Henry. Right? At tinalo nila si King Henry, pinugutan ng ulo Pero ang picture ginagawa na yung Satan doon ay yung grupo ni Cromwell. Yung Diyos doon ay si King Henry. Pinipicture na yung God ay tyrant at ang nagpalaya sa maraming tao ay itong si Satan na si Cromwell at si John Milton. Ginawa pong doktrina yan. Kaya mapapasin nyo, challenge ko kahit sino man yung sinasabing may Satan, tumangay ng mga fallen angels, lumabas sa Diyos. Wala sa Bible yan. Good evening po kay Ma'am Vivian David. Gagamitin nyo, Isaiah 14:12. Magko-conclude ka agad si Satan yan. Wala sa text, wala sa context. Hanapin nyo. Huwag kayong... by this time po dapat naghahanap na tayo ng katotohanan kasi ang history po ngayon, very open na, mag-google ka lang, lalabas na. Kaya yung mga tao po, kung ikaw ay nananatili ignorante sa katotohanan, kasalanan mo na lang yan. Lahat ng tao may cellphone, lahat ng tao may access sa internet. Mag-google ka lang, makita mo yung lahat ng yan Sapagkat nandiyan po yung record ng history. Ginagawa na lang kayong eng-eng ng mga pinapakinggan ninyo pag sinabi hindi kailangan ng history. Kinukulong po kayo sa interpretasyon nila. Mukha nito, Hosea 1:4, Hosea 1:6, sinasabi ko, fulfilled dyan. Anong katibayan ko? Bumalik ka sa history. 1500 BC, nandiyan ang Israel sa land. Na-divide ang kingdom, pinasok ng Assyrian Empire, 700 BC. Yung verse 6, inalis lahat yung natirang mga Hudyo sa Jerusalem. Sinong gumawa? The Babylonian Empire. They take them away from the land. Sila naging captive. So throughout the years, hanggang dumating po yung Medo-Persian Empire at pinalaya sila doon sa captivity ng Babylon, winasak ang Babylon, at yung nakalaya po, binalik po sa Jerusalem to rebuild Jerusalem and the temple. O yun po yung time ng Panginoon Kristo. Doon po magbubula yung history nang dumating si John the Baptist preaching the kingdom of heaven, etc., etc. Now, nung sinabi sa Hosea 1:9, Lo Emi, for ye are not my people and I will not be your God. Kailan po nangyari yan? Nangyari po yan sa cross. When Christ po was crucified at siya po'y nag-resurrect po doon yung new man, which is the temple of God, which is the house of God, which is the New Jerusalem. Saan nangyari? Doon sa cross. Doon pa lang po sa cross, yung pong Old Covenant Israel, hindi ni sila people of God. Because God already created a new man, a new creature, which is the body of Christ. Your belief will not stand without this. Yes, correct. Only a fool. Yung mga kulto lang po ang ganyan ng pag-iisip. Kasi po, inaalis yung common sense sa isipan ng mga tao with regard sa truth.
Pagka alam mo ang kasaysayan at alam mo yung laman ng Bible, hindi, very, very strong ang belief mo na ang lahat na nakasulat sa Bible ay totoo kasi na-fulfill po siya at makita sa history. Now, dumako po tayo sa ating real question. Bakit ako naniwala na mayroong 70 AD date sa Bible? Ito po, tiniyo. Matthew 24:1. Ay, naku po, dapat aralin niyo po yan kasi nakasalalay po niya yung anumang bagay na pinapaniwalaan mo. Kaya ang tanong gaano ba katotoo yung pinapaniwalaan mo? Yan po yan. Maganda, buhay ka, kung anong pinapaniwalaan mo, tiyak mo. Hindi yung parang sumunod lang sa agos. Di ba? Pag galit yung preacher sa tao, galit ka rin. Hindi ganon. Hanapin mo, ano ba tinuturo ng tao na yan? Dapat ganon. Huwag yung personality ng tao. Sabi niya, yung tao yan, ganyan, ganyan. Ikaw ba? Wala ka bang kapitasan? Meron ka rin, di ba? So, dapat, ang hinahanap, ano ba tinuturo niya? Ba't hindi natin pakinggan? Yan, dapat. Wala namang mawawala. Madadagdagan pa nga, alam mo, pag nakinig ka, di ba? Ganun yun. At saka mo i-compare. Anong mas totoo? Yung tinuturo nito o yung tinuturo nito? Yung po yung symposium. Pangit ba yun? Merong ayaw nun Ang gusto, nakakulong lang kayo doon sa alam niya. Yung alam niya, kinopya lang din niya yun. Di ba? Kung mali lahat yun, di mali lahat ang tinatanggap mo. Wag ganon. Dapat, buksan mo lahat ng opportunity to listen. At makita mo, prayerfully, magde-decide ka, alin ang totoo. Kasi pag wala ka ibang naririnig, wala kang chance mag-isip kasi hindi ka na nag-iisip Pero kung merong opposing view, maganda yon. And God allows that. God allows heresies para tayong mga mananampalataya mag-iisip at mananalangin, Panginoon, alin ang totoo. Yun po dapat, di ba? Ngayon. So, mga friends, okay. So, mga friends, ito, Matthew 24:1, tinan nyo. Matthew 24, verse 1. Ito po. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. Again, itong Matthew 24:1, pag hindi ka nag-aral ng history, wala ka alam dyan. Anong temple yan? Again, pag inaral mo history, malalaman mo, ito ay second temple. As compared to the first temple, dun sa first Jerusalem, when they were invaded by the Babylonian Empire. At wasak yun. Pero dito, pagbalik nila sa Jerusalem, ni-rebuild uli yung temple. At ito yun. Alright. So, pinakita ng Panginoon niya, pag nakita niyo po yung temple, yun po yung Temple of Herod, at napakaganda po niyan. Lumayo sila nandun sila sa Mount of Olives marahil. Nakikita lang, ganda po ng temple at ng whole building. Malaking complex po yan. Alright? Verse 2. Anong sabi ng Panginoon sa Matthew 24, verse 2? Tingnan niyo po. And Jesus said unto them, See ye not all these things? Verily, I say unto you, again mga kaibigan, pag nagbabasa ka, huwag niyo hayaan yung teacher ninyo, iligaw kayo. Kasi, pag yung nagbabasa, hindi alam ng teacher, yung mga basic rule ng grammar, like yung pronoun, talaga namang maliligaw ka, sapagkat i-apply mo sa sarili mo yung bagay na hindi naman ikaw ang kinakausap. Ang sabi ng to, and Jesus said unto them, See ye, pag sinabi pong ye, wala ka dyan nung sinabi ng Panginoon Kristo. Ang kausap niya dyan ay yung mga disciples ayon sa verse 1, di ba? So, wala ka dyan. So, what happened? Verily, I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nun, yung temple na yun ay, mawawasak, masisira. Yan po yan. So, nung sinabing masisira, nawasak ang temple, natupad ba yan? Isip-isip, natupad ba yan o hindi?
Baka hindi nyo po alam kasi hindi tinuturo ng teacher nyo. Mag-aral kayo sa sarili nyo. Yung bang temple sa Jerusalem na sinasabi ng sa Matthew 24 na sinasabi yung mawawasak, nawasak ba yan o hindi? O yan. O saan natin makikitang nawasak yan? Abay, history. Kasi, kung may magsasabi hindi pa natupad dyan, teka, magpakita ka sa akin ng templong nakatayo ngayon na nag-aalay ng mga hayop yung mga priest. Dahil sa panahon po na yan, buo pa po dyan yung Aaronic priesthood. At patuloy pa po yung mga sacrifices and offering according to the Old Covenant. Ngayon, kung may magsasabi na hindi pa nangyari yan, ituro mo sa akin kung nasaan ngayon yan. Wala yan. Bakit? Balik ka sa history. Kung yan ay natupad, kaya nga po dito ang dalawang bumabasa ng Biblia, pwedeng Bible believer o Bible user Kung Bible believer ka, kung naniniwala ka talaga dyan, sa sinabi ng Panginoon Kristo, natupad yan. Pero kung hindi ka naniniwala, user ka lang, hahanapin ko sa iyo ngayon yan, nasa saan yan, kung hindi pa natupad yan. Natupad yan o hindi? Natupad po yan. Kailan? 70 AD. Meron ba tayong date? Meron. Aralin mo history. Noong 70 AD, nawasak po ang temple sa Jerusalem. That's number 1. Huwag nyo sabing history lang pinag-aaralan namin. History po ang proof na natupad yan. Di ba mas maganda? Sinasabi nating natupad yan, nakasulat sa Biblia, hindi lang sa Biblia, meron tayong katibayan sa kasaysayan. Kahit sino kausap mo, kahit atheist siya, kahit unbeliever siya, makikita, totoo yung sinasabi mo, sapagkat may katibayan ka sa history. Ano ba naman kayo? Pangalawa, sulat nyo. Pag sinabi nyo mali ako dyan, sabihin nyo sa akin. Pangalawa, okay. Ano ba yung katibayan natin ng pangalawa ay natupad yung mga sinasabi niya sa 70 AD. Tingnan nyo, Daniel 12. Daniel chapter 12. Tingnan nyo, di ba amazing yan? Yung mga hula sa Biblia, natupad. Diba? Lalo ka lang dapat magsumikap na basahin at aralin ang laman ng Biblia. Kasi nakita mo, yung katotohanan, natupad lahat yan. Tingnan nyo, Daniel 12 verse 7. Tingnan nyo paigi. Daniel 12:7. Isulat nyo, aralin nyo. Huwag agad na, doon ka, tinuturo lang, history lang, di na Bible. That is, kasinungalingan at misrepresentation. Alright? Anong sabi ng Daniel 12:7? Are you there? Sabi niya, and I heard the man clothed in linen, which was upon the waters of the river, when he held up his right hand and his left hand unto heaven, and swear by him that liveth forever, that it shall be for a times and a half. Alright? Ano yung time? Times and a half. Yeah. Tingnan nyo ba and when he shall have accomplished, look at this, ito pinapakahalaga, ito yung 70 AD, to scatter the power of the holy people. Question. Sino yung holy people sa time ni Daniel? Di ba Israel? Tama. Yung holy people sa time ni Daniel ay yung nation Israel, the people of God. That during at this time of writing, sila pa yung binibilang na people of God or holy people of God. Ano ang hula? Sila daw ay kakalat. Kakalat sila. They will be scattered. Kailan? They will be scattered, ang sabi niya,
ito nga po, specific nakalagay yung duration. Kung gaano katagal mangyayari hanggang kumalat sila eh. Sabi doon, for a time, times and a half. Yung pong time, times and a half, yan po ay 3.5 years. 1,260 days. Saan natin makikita yan? Sa Revelation 11, tinan nyo. Revelation 11. Ito po yan mga kaibigan. In Revelation 11, verse 1, tinan nyo. 11:1. And there was given me a reed like unto a rod, and the angel stood saying, Rise and measure the temple of God, and the altar, and them that worship therein. Alright? So talking about the temple of God, na nakatayo pa sa time na yon. Alright? Verse 2. But the court which is without the temple. Ang temple po kasi meron dalawang compartment. One is yung most holy, at meron po yung holy place sa labas yun. Sabi dito, but the court which is without the temple, leave out and measure it not. For it is given unto the Gentiles, and the holy city shall they tread underfoot. Gano'ng katagal? 42 months. Ilang years ang 42 months? 3.5 years. Ang sabi, sa loob ng 3.5 years, yung holy city ay wawasakin ng Gentiles. Ano yung holy city? Jerusalem po yon sa time na yon. Alright? So, true and true, makita nyo, yung period po ng 3.5 years, at yung scattering po ng power of the people, the holy people of God, kailan nangyari yon? Again, babalik sa history. Kailan ba yung tinatawag na diaspora? Have you heard diaspora? O, mga friends natin dyan. Pag sinabing diaspora, yan po yung time na yung nation Israel ay na-disperse, na-scattered, at nawala sa Jerusalem. Diyan nga po sila tinawag na a nation without a land, kasi nagkalat daw sila sa ibang bansa, pero wala sila, nation daw sila, pero wala silang sariling lupa. Kaya tinawag silang a nation without a land. So, kailan nangyari yon? Babalik ka po sa history. 70 AD, and that was the time po ng Siege of Jerusalem. Ang Siege of Jerusalem, ito po yung sinabi sa Revelation 11:2, na yung holy city shall be they tread underfoot for 42 months. Eksakto po yun. Again, gabalik ka sa history. By the half of 66 AD, pumasok na po dyan yung power po ni General Vespasian ng Roman Empire, together with the auxiliaries, yung mga armies po na galing sa ibang bansa, nasako po ng Roman Empire. And they siege po, nilusob po ang Jerusalem from that time po ng period na 3.5 years. Nakasulat po sa history yan. Kaya po, itong Bible natin, the Bible itself is a history book. Therefore, if you hate history, you hate the Bible. Ganyan po yan, mga friends. You ignore history, you ignore the Bible. So, kaya nga po maraming friends natin, Bible user lang. They don't really believe the Bible. That's the problem, my friends. Right? Kaya, nagkakamali po kayo. If you hate me, you hate us because we are pointing to the 70 AD fulfillment of everything that is written. You are, in fact po, refuting or fighting against the authority po ng Diyos sa kanyang kasulatan. And it's a great problem for you, my friends. Ganyan po yan. So, dalawa na tayo. Yung destruction of the temple according to Matthew 24:1 and 2 ay 70 AD. Yung dispersion po ng Israel na nangyari, kaya sila nagkalat sa iba't ibang bansa, ay nangyari kailan? 70 AD. Yung pong Siege of Jerusalem. O kailan nangyari yung Siege of Jerusalem na nakaprophesy? O tinan nyo, Isaiah 27. Bible po lahat yan, mga kaibigan. Huwag nyo sabihin, history lang tinuturo natin at inaaral.
Ang tapang nyo magsalita. Baka hindi nyo pa nabasa itong mga talatang ito. Isaiah 27, tinan nyo, verse 9. Tinan nyo. Una, ito po yung temple. By this, therefore, it was prophesied by Isaiah during the period po ng division ng nation na yan. And this was a reference po do sa time ng 70 AD account na sinasabi sa Matthew 24. Ang sabi diyan, by this therefore, ang sabi niya, shall the iniquity of Jacob be purged. Right? How will you purge something? Di ba sometimes pag nililinis mo yung purging para maalis, gumagamit ka ng sinusunod mo, di ba? Para maalis yung germs, masunog lahat at matira yung kung dapat. Dito sa verse 9, that's the time the purging of Jacob, aalisin lahat yan. And that's judgment. Kaya ang sabi doon, and this is all the fruit to take away his sin. When he maketh all the stones of the altar as chalk stones that are beaten in sunder, the groves and images shall not stand up. Now, verse 9 po talks about the destruction of the temple. Bakit natin sinabi? Kasi yung altar po, saan nandun yung altar? Hindi ba nasa temple? At sinabi, parang magiging itong chalk stones. Kung gumagamit ka ng chalk sa blackboard, alam mo kung ano yung chalk stones. Madaling mawasa. Right? Pero, doon tayo sa verse 10. Yun. Bakit 70 AD? Eto. Yet the defense city, yan po yung Jerusalem, the wall of Jerusalem. Kaya po yung mga tao nang dumating sa Vespasian, tumakbo sila sa Jerusalem, thinking na yung city na yun ay safe place. Pero hindi. They were like rats na natrap doon, yung mga unbelieving Jews, yung mga nag-reject kay Jesus Christ, yung mga nagpapako kay Kristo. Sila po yung nakulong doon sa defense city. Ang sabi, yet the defense city shall be desolate, and the habitation forsaken, and left like a wilderness. There shall the calf feed, there shall he lie down and consume the branches thereof. Alright, so what happened? 11. When the boughs thereof are withered, they shall be broken off. The women come and set them on fire. Yan po yung apoy. For it is a people of no understanding. Yes, they don't understand who is Jesus Christ. They cannot believe him. Therefore, he that made them, it was the Lord who created that nation Israel, will not have mercy on them, and that formed them will shew them no favor. That's the time when God withdraws, di ba, His mercy unto them, because dyan po yung time na yan na itong mga taong ito ay identified as Egyptians, Sodomites, at saka Babylonians. Because they live, they think, they act like those idolatrous people. Dyan po yan. And God withdraws His mercy unto them. Question, kailan nangyari yung verse 10? When the defense city, this Jerusalem po, was destroyed. Kailan? Babalik uli sa history. 70 AD. O, kaya meron po tayong 70 AD, my friends. Kaya, pag sinabi natin 70 AD, fulfill lahat ng yan, the temple was destroyed. Kita natin, the city was destroyed. The people were scattered. Kailan ng lahat? Noong 70 AD, according to scriptures and according to history. So, what do you think po ang aking pinapaniwalaan, mga friends? Is it biblical, scriptural, or historical lang? Huwag nyo ipagyabang yung kayo lang nag-aaral ng Bible. In fact, you don't know anything about this teaching of the Bible kasi po, you did not recognize yung authority ng scriptures. In fact, hindi nyo mapaniwalaan lahat na nakasulat pag sinabing finulfill na ng Panginoon yan at fulfilled na lahat eh. Nagkaroon kayo ng space of doubt dahil lang sa isang word na postponed. Common sense po, mga friends.
pag lumawak na po yung unawa mo sa Biblia, hindi mo man lang i-entertain yung idea ng postponement. Number one, bakit na postpone? Ang sabi nila, dahil hindi raw naniwala lahat ng Israel. Next topic po natin yan. Ipapakita ko, mali po yung ganong premise. Maling-mali. Secondly, inalisan na nila ng form, sa ganong uri ng thinking, pinapakita, walang foreknowledge si Jesus Christ. Bakit? Hindi ba niya alam beforehand na hindi maniniwala lahat kung yun talaga yung program? Come on. May foreknowledge ang Diyos. Alam niya kung sinong maniniwala o hindi. Tapos sasabihin mo, postpone, meron daw plan B ang Diyos. Anong plan B? Ano yun? Nagkamali siya? May nakalimutan siya. Kaya, ito, mali-mali pala yung Diyos na kinikilala nila. Ano ba yan? So, ano epekto? Kung di natupad lahat ng pinangako niya, it's either sinungaling siya ay nagbigay ng false promises, o ulyanin siya. Kasi yung pinangakuan niya, naghihintay. Yung pinangakuan niya, umaasa, hindi pala natupad sa kanila. Ano bang klase yun? Common sense, mga friends. Hindi po ganun yung Panginoon sa Kristo. Sinabi nga ng Panginoon, ang katotohanan, sinasabi niya, huwag niyong paniwalaan ang sinasabi ko kung hindi ko ginagawa yan, ang sabi ng Panginoon. At ang sabi ng Hebrews, yung pangako niya ay hindi magluluwat, hindi madidelay. Ang dami po nating talata dyan na bilang katunayan, Panginoon, mga friends, na katotohanan lahat ng ating nakita in the 70 AD account of all the fulfillment po ng promise nangyari. Kaya alam nyo, pag naintindihan niyo ito, mawawala sa isip po nyo unang-una si Satanas. Mawawala sa isip niyo impyerno. Mawawala sa isip niyo mga demonyo. Mawawala sa isip niyo lahat ng kinatatakutan ng mga rightly divider na ito at mga dispensational spiritualists. Malilinis yung isip niyo sa ganung uri ng turo. Sapagkat ang hinaharap po natin ay yung kaharian at biyaya ng Panginoon Kristo sa kanyang kaharian. Ang dami po nating dapat pag-aralan at pagtuunan ng pansin na matutunan ng bagay nito dahil malaking epekto po ito sa ating buhay, mga kaibigan. Di ba sabi ni Pablo, yung doktrina po ang nagdidikta ng manner of life. So again, hanggang dyan na lang po tayo. It's already 8:40. Lumagpas tayo ng konti. I-share nyo po ito. Ipakita nyo yung 70 AD. Nasa Bible yon. Yung mga hindi makapaniwala sa 70 AD, ignorante sa history, at hindi naniniwala sa Biblia. Yan po ang katotohanan. So again, thank you po mga friends. I hope nakikinabang tayo, nagkakaroon tayo ng blessing sa mga bayan nito, at lumalawak po yung ating kaalaman. And this is the proof po na mahal natin ang Panginoon kung minamahal natin yung kanyang salita. So thank you so much po. Let's close po sa panalangin. Ama, maraming salamat na muli sa biyaya, sa patuloy na buhay namin tinatanggap, sa iyong patuloy na faithfulness, anuman ang aming dinadaanan. Turuan mo kami na magtiwala sa iyo, Panginoon, matanggap, ma-enjoy po ang buhay na pinagkakalob ninyo. Sa mga kapatiran kasama sa pag-aaral, ganoon din po ang Panginoon, manatili kaming nagtitiwala at ma-enjoy po namin ang mga katotohanang patuloy yung tinuturo sa amin. Sa mga kapatiran na hanggang ngayon po ay nasa kadiliman pa ang pag-iisip, ang kaalaman po ay kulang pa at nahadlangan po ng maling turo, kayo po magpalaya at paniwalaan po ang salita. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you po. Thank you so much sa lahat.